ng barangay protection order dito sa barangay para maprotektahan po siya. At lahat po ng pwede naming itulong po sa biktima ay tutulong po kami kung ano po yung nararapat at kailangan po ng biktima. Yes, I agree po, no, officer. Pero speaking of protection, Captain, nabanggit din pala ni Madam kanina, no? And I think this is very important na may bit-bit ba na baril paminsan-minsan itong inireklamo niya? Dati daw po kasing police, attorney. Opo. I-verify po natin, sir, sa sa firearms po natin, sa FEO po natin, kung may baril po siya. For Yes. record check po, sir. Ipapa-record check po namin. Yes po, kindly do it, no, ASAP, kasi Yes, sir. kung meron pa yung baril na po na yan, no, na sinasabi po ni Madam Christian May, then I think yung protection na kailangan natin, no, kasi she is in grave danger. Yung ID din, yung ID Yes, din po sir, niya, yes, sir. attorney, ginagamit pa po niya. Anong ID po alam yun? ko po ID dito po sa sa ating PNP. suspect, awol po to at na-dismiss na po siya. At allegedly, ginagamit niya pa rin po na parang kamag-anak pa niya si General Dizon, which is nagpa-verify po kami, ay wala naman pong katotohanan na Okay. kamag-anak niya. And then, yung sa baril po, magpapa-verify po tayo, magre-record check po kami kaagad-agad, gagawa po kami ng request sa FEO po natin para ma-record check po natin. Yes, yes, ma'am. And aside from the fact na meron pa rin pong alegasyon dito na nag-trespass siya, no? Sinira pa nga yung mga pintuan daw ni Madam Christian May Sahulan. So, Captain, ang hinihingi po sana namin sa inyo is number one, yung protection na Yes, sir. panatili sanang ligtas etong si Ma'am Christian May. In addition to that, I understand, nag-conduct na kayo ng sarili nyong investigation at meron na kayong mga kaso in mind. Pero yung suggestion ko lang kanina, no, Captain, yung angulo po, no, na may pamimilit, may biglang pagpasok doon sa kanyang condominium unit, ay sana, no, masama po natin yan doon sa ating mga assessment para sa isasampang kaso. And lastly, no, yung i-check natin na dapat na disarm. Kung dismissed officer po siya, wala na po siyang karapatan na magkaroon ng baril. Except na lang kung meron siyang separate license to carry his own firearms, no, as a civilian. Tama po yun, sir. Actually, pag dismiss ka na po, sir, lahat po ng gamit mo ay isasauli mo po yan sa PNP. Ibabalik po niya yan lahat. At kung hindi niya po ibabalik yan, pupunta po sa kanyang PNP May para ID pa po, kunin po ID. yung baril niya. Yes, yes. Ganun So, po yung po namin, ginagawa po namin. Pero kung may sarili po siyang firearms, yun po ang i-verify natin at i-record check po natin sa FEO po natin. At wag po kayong mag-alala, attorney. Lahat po ng kaukulan na suporta sa ating biktima ay gagawin po namin. Ayan, no? Gustong-gusto ko to, si Captain Veronica Apresurado, talagang ibibigay sa atin yung tulong. Lahat ng tulong na posible. Ito pa pala, Captain, nabanggit din pala ni Madam, no? Na parang may ID pa raw kasi si Sir. Opo. Na prinepresenta bilang member po ba ng PNP? Yes po, Yan kapag po yung sinasabi may sa amin ni traffic Madam. So, kung maaari, no, i-check din natin kung naibalik po ba niya yung mga IDs po niya, baka yung badge niya, no? Yung mga ganon, no? Sana, Captain, ma-check po natin. Yes, sir. I-check ko po kaagad sa logistic po namin ngayon, sir. Makikipag-coordinate po ako ngayon kaagad. Ayan. Attorney, na-verify po natin na si Franz Angelo Dizon o aka Pambansang Patrolman ay may mga record po sa barangay. Yung mga panggugulo daw po, May yun ganon. po yung mga records po niya. Pero mas maganda siguro, attorney, para mas ma-verify po natin, sasamahan po ng reporter natin si Ma'am Christian May sa tanggapan po nila Kagawad Giliego, gayon din po sa WCPD po ng NPD. Yes. Oo, Shari, kasi dito sa case po ni Ma'am, and I think nabanggit din naman kanina ni Captain Apresurado, I think it is important na ma-issuehan ng protection order. Kasi yung protection order po, I think paulit-ulit ko pong sinasabi ito, no, ito po yung i-issue, no. Dito in this case barangay, no, na pagbabawalan si Mr. Franz na lumapit sa iyo at a certain radius, no. Kung sasabihin ng barangay po ninyo, no, base po sa magiging affidavit po ninyo, so within 30 meters bawal po siyang lumapit sa inyo, pwede rin bawal kanyang i-contact, di kanya lalapitan, di kanya pwedeng kausapin, not even through a
third person, no? Baka biglang meron siyang ipadala sa iyo, kakausap sa iyo. Again, no, those are prohibitions. So, assist yan naman po kayo, no, ng reporter ni Senator Raffy Tulfo, and makakatulong din sina Captain Veronica Apresurado, given naman na dun sa investigasyon nila, they think na a case should also be filed. Okay, attorney, i-recap lang po natin yung maaari po nating pwedeng isampang kaso laban po kay Franz. Attorney, nagsalita. unahin na Ayaw. po natin, of course, yung panghaharas. So, trespassing. Yes. Opo, no. So ang number one, no, nabanggit po kanina ni Captain Veronica, is that yung VAUSI violations, no. Ang nakita nila kanina is meron daw psychological violence apparently na nakumit against po sa inyo, no. Siguro dahil doon na sa pangharas niya, inaapektuhan na rin yung inyong mental health. It cause you anxiety, unnecessary na mga stress, and those things, no. So base po doon, may psychological abuse na naganap that is under VAUSI. At pag nasa korte naman yan, Shari, yung korte mismo, pwede rin mag-issue po yan ng protection order. Separate pa yan dun sa i-issue ng barangay. Okay? And number two, tama, no, yung nabanggit kanina ni Shari, no, yung pagpasok po. Kasi doon sa inyong tahanan, without your permission, without your consent. Tama po ba? No? And worst of all, Shari, no, yung allegations ni Ma'am kanina, na kung nangyari na, ang tawag doon, ginising ka, pinersa ka, okay, na gumawa ng ayaw mo, no? And I think, no, kung sexual yung pinipersa niya sa iyo, that is, kung nag-succeed siya, Shari, that is rape. Opo. Okay? And take note, if that was committed, you file that in court, no, with the help of our police officers, no, kung may mga documents po tayo or proof to that effect, and unavailable yun, Shari, no? So, ang dami po, no? Ang dami pong mga remedies na available dito kay Ma'am Christian May Sahulan. Kayo po ba, ma'am, ay desidido na rin pong magsampa ng kaso? Yes po, ma'am. Kasi ilang beses ako parang sinabi ko baka magbago pa to, baka nireport ko siya, baka hindi niya ako guguluhin. Opo. Ang nangyari po, ma'am, yun nga, nag-live po siya, nag-post po siya. Ito pa, yung pagpo-post pa Yung pala, pagpo-post po no? talaga, sir, That's another sirang-sira case. po talaga ako, sir. Cyber libel. Yes. Wala naman siyang, I don't see any good reason na bakit niya i-post to. No? Ang haba nito, Shari, no? Na yung TikTok po pinagsasabi ito, ma'am, ni... Yes po. Tapos ngayon po, sir, pinapafiestahan po yung account ko. Hindi naman po ako, kahit na i-background check po ako, sir, yung mga allegation niya po niya, sir, hindi ko po yan magagawa. Tapos may pinagseselosan pa po siya, attorney, na yung friend ko po way back 2018 pa po, na humingi po ako ng tulong kasi nga po. Sige po, ganito na lang, ma'am. Ayun po, isa-schedule po natin yung pagsama po sa inyo sa WCPD. And i-monitor na din namin, ma'am, of course, yung sa safety po ninyo. May barangay protection order. And tutulungan po namin kayo na maihain po yung mga kaso po na ito. Lagi ko naman pong sinasabi sa iyo na hindi naman po ako nagkulang. Kasi yung mga nalaman kong, yung mga kababuyan na nalaman ko, never ko yung pinost sa social media kasi ayokong masira ka. Ayokong lumubog ka. Ayokong hindi ka makabangon. Kasi gusto kong mag-grow ka. So, ang nangyari, eto pa, lahat ng pagtatakip ko sa iyo, lahat ng mga hindi ko sinabi sa iyo, gumagawa ka ng mga, eto nga, mga pagpo-post mo sa akin, pag-aaras mo sa akin. Sa post po ni Mr. Franz Angelo Dizon, hindi po yung totoo. Wala po akong ka-live-in. Kahit i-background check niyo po ako sa amin, yung sobrang strict po ng parents ko. Ang aging unang kasama ko lang po talaga siya po. In and out lang po siya sa bahay. Tapos, yung pong nagpapalaglag, hindi ko po yun magagawa. Never po kasi okay na ako sa buhay ko. Kaya ko na pong buhay, nagpapasahod nga po ako ng ilang tao. Tapos yan po yung magagawa ko sa sarili ko po. Sarili ko anak, hindi ko po yun magagawa. Ang tatay ko po gusto na pong magkaapo sa totoo lang sa akin. Ako gusto ko rin naman mag-settle down. Alam po yan ni Sir Franz. Alam mo po yan. Tapos yung may sinabi pa doon na yung nag-ano nga po kami, attorney, na yung ibang pangalan daw yung sinabi ko. Hindi po. Kasi sa buong pagsasama po namin, attorney, lahat ng mga sinabi niya, na kung sino ang i-block ko, ginawa ko po yun. Sobrang matino ako sa relasyon namin. Wala akong ginawa. Sige po, kakausapin na lang po namin kayo doon, ma'am. And ifa-file na lang po natin yung case po laban sa kanya, ma'am.